Hey everyone, this is Coach Iska Mendoza. Nandito tayo sa unang araw ng aking life coaching series, ang Motivational Monday. Sisimulan ko ito sa foundation ng aking life coaching, ang pag-encourage sa mga tao na magkaroon ng life goal. Bakit nga ba mahalagang magkaroon ng life goal o layunin? Dahil ito ang magsaset ng direction sa ating buhay. Sa ating pagdidesisyon, ito ang ating magiging angkla o sandigan. Gaya nga ng sinabi ni Seneca, if you don't know which port you are sailing to, no wind is favorable. Mahalagang magkaroon tayo ng perspektibo o whole picture kung anong ating life goal. Paano natin malalaman kung anong ating life goal? Ito ang pagsagot sa tanong na, para saan ka nga ba bumabangon? Ito yung tanong na sikat sa commercial ng Nescafe. Kaugnay nito ang pag-alam kung ano yung definition natin ng tagumpay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang definition ng tagumpay. Depende kung ano ating minimithi at ating pangangailangan. Pero ang tagumpay ay hindi lamang nakatali sa pananalapi. Wala akong nabasang artikulo ng mga bilyonaryong tao na sila ay naghangad maging mayaman. Ito ay naging epekto lamang ng kanilang passion. Ang kanilang passion na makapagsilbi sa kapwa at sa komunidad. Mahalaga na tumingin tayo ng higit sa pananalapi dahil hindi naman natin ito madadala sa huling hantungan ng ating buhay. Mahalaga na ang ating misyon ay may kabuluhan. Kapag alam na natin ang life goal, hinati-hati ko naman ito sa 4 na parte. Unang-una, pagkakaroon ng ultimate life goal. Ito yung pinaka-big dream mo, ika nga. Pero ang pagkakaiba ng dream sa goal, a goal is a dream with a deadline. Pagkatapos malaman kung anong ultimate life goal mo, i-evaluate mo naman ano yung long-term goal mo. Ito yung nakikita mo yung sa sarili mo between 5 to 10 years from now. Ano yung nakikita mo sa sarili mo. Pag alam mo na yung long-term goal mo, iset mo naman yung medium-term goal. Kumbaga, magiging patras yung direction mo. Ito yung gusto mong makamit, ultimate life goal mo, then move a little backward to the long-term goal, then the medium-term goal, which ranges from 1 to 5 years. So, saan mo naman nakikita ang sa sarili mo within 1 to 5 years from now. And then the last part is the mini goal or the short-term goal. Ito yung mga layunin mo sa loob ng isang taon o yung mga minimithi mong makamit sa loob ng isang taon. Para sa akin, napakahaba ng isang taon at parang nakakainip to kung tutuusin. Kaya hinati-hati ko to sa 4 na quarters. First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Na kada quarter ay may 3 buwan. So, kagaya ng mga kumpanya, di ba meron silang quarterly monitoring? So, mga prinsipyo sa negosyo, akin din ina-apply sa aking personal na buhay. Ngayong alam mo ng iyong ultimate goal, long-term goal, medium-term goal, short-term goal, or mini goal, magkakaroon ka na ng direction sa iyong sa pagdedesisyon sa buhay. Ito lamang po at sa sunod na lamang po na Motivational Monday. Maraming salamat po.